Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na kabibig ha. Mga kakamping at ewan ko, baka kasali ang mga loyalista. Susugod na sa ICC ngayon Setyembre para panagutin daw si Pangulong Duterte. Para daw mabigyan sila ng time ng ICC na pakinggan mga kabibig. Nako, ito ang kanilang posting ngayong araw na to kabibig kung saan talagang na-warshock. Ano na warshock na ito? Desperado na ba nila? Desperado na ba sila? Gusto talaga nila sa Pangulong Duterte ba hindi makauwi at doon na lang sila sa ICC. Yan biyahing The Hague International Court, Duterte panagutin. So ito yung gusto nilang gagawin. Ang yaman nila, no? Ang yaman nila. Sino kaya ang na-sponsor sa kanila mga kabibig? Na-shock lang ako ba na may ganito pala sila ngayon. Biyahing papuntang The Hague. Wow! Grabe, ang daming pera. Sabi dito ni Kifichu, calling Filipinos in Europe and all over the world. Calling all pro-Duterte Filipinos in Europe. O, i-share nyo ang video. Baka may mga friends kayo sa Europe. I-share nyo ang video ito. Pakinggan nyo, and those from all over the world, the US, Asia, etc., who can travel to The Hague on September 20 onwards. Miss Yuwilin Tabuklin from Davao. Diba? Nasa Europe ka ngayon, punta ka sa The Hague. Kasi may mangyayari doon sa gupaan ng mga Pinklawan at mga pro-Duterte supporters. Somebody sent me this announcement from group of rabid anti-Dutertes who will go to The Hague in times of PRRD's hearing. Wow! Who will go to The Hague? So sino ba ang nag-sponsor ng mga taong ito? Ang yaman pala, hindi nila talaga tatatanan si Pangulong Duterte hanggang hindi mabilanggo. PRRD's hearing is in September 23, malapit na. They'll be protesting and spreading lies and black propaganda, sabi ni Kifichu. So if you can go, please go. Don't let them drown out our voices. Don't let their anger be dominant narrative. Please go to gather in love and unity. Sa gupaan talaga to, kung sino ang may mas maraming supporters. Kakampings, I think kakampings to sa kulay pa lang ng kailang poster, di ba? Or ito mga pro-Duterte supporters. Let this day not be about us, but our gratefulness and love for PRRD. So whatever action on group you belong to, it doesn't matter. On September 20 onwards, Filipinos should come together to show the world that there is more of us who love PRRD. Tama mga kabibig. Tama mga Duterte supporters. Punta kayo sa yung mga nasa Europe at Amerika at yung kalapit na lugar. Sani puwersa, ipakita nyo. Please go if you can. Please go if you can afford to go. There are many activities lined up to show support for PRRD. It is the most important day for him. So let's gather in unity and let's manifest goodness to the universe so it boomerangs back for PRRD. Let us gather for him. Let's pray for him. Let us unite for him. And wherever in the world you are, please pray for him. He has always been there for us. And now he needs us more than ever. So, itong gagawin ng mga kakamping, I think kakamping to kasi pink na pink at yellow na yellow on September 20 to 23, leading up to the Duterte's next ICC trial hearing. Filipinos and allies from all across Europe daw will gather in The Hague for several days of educational let me educate pala to ang pupuntahan nila doon. Activities and protest actions organized by Duterte and Managutin Europe and EU-wide Europe for Justice Advocates. Ang mga mga terms nila ba? Ang ganda-ganda. Justice Advocates, educational activities, protest actions, iba mga panghikayat na mga bulubok, bulak-bulak, balak-bulak-bulak, mga bulak-bulaking mga words para talaga mahikayat nila na mag-attend. Nako, kabibig. Ano ang iyong komento hinggil dito? At
Nako, grabe pala itong mga taong ito. Excited na sila na pumunta sa ICC para daw himukin ang mga ICC judges na sila yung taong nangangailangan ng katarungan. Sila ang dapat pakinggan. Sila ang inaapi, inabuso, at nawalan ng mga minamahal dahil kay Pangulong Duterte. Yun ang gusto ng naratibo na iparating sa ICC, mga kabibig. Pero ito, I'm not sure kung kaya nyo ba ang magkapatid na Duterte. O heto kabibig ha, manood tayo sa isang interview ni Kitty Duterte. Grabe si Kitty, no? Napaka-intelligent na tao. Bata paman ay talagang sanay na si Kitty na makipag-usap. O ito kabibig ha, panoorin natin ang video ito tungkol kay Kitty. Kabibig, eto, ano saan ba yun? Hanapin muna natin mga kabibig. I-share ko sa inyo yung interview ni Kitty kung saan kasama si Congressman Pulong. Ito kabibig. Ito na. Special request niya is makita niya yung apat niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastel? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and pinano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya isog kayo ni, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi syempre that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po ni Tatay Dibo? Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, may limits din sa pwede namin pag-usapan dun sa loob. And then, he shifted to family matters. Mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instructions sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang. In fairness ha, hinayaan ni Pulong Duterte magsalita si Victoria. Hinayaan niyang isalaysay kung ano ang isinare ni Pangulong Rodrigo Duterte. So it means si Pulong ay may tiwala kay Kitty Duterte. It means si Pulong ay naniniwala na kaya ni Kitty Duterte na isang guni sa lahat kung ano ang gusto i-share ni Pangulong Duterte. So makikita mo sa banding na ng magkapatid na ito na there's trust and there is what we call commitment, and the same time they love each other. Si VM Sebastian kasi papunta na rin siya, and so you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin. Can you share anything kung ano yung mga bilin? Yung mga hindi naman too personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga no is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, Uy, ang tinodana no kay wala ko kaligo na po drone kay sabayan ako si Papa para ganado siya kay duha mo may ligo. Duha mi way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing daw. Do my thing. Hindi mo na kailangan ng signature. Okay. Kaya ko daw yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Bangat. Anyway. So yun, kabibig, ang interview
ni Kitty Duterte at kasama si Pulong Duterte na kita mo naman na hinayaan lang ni Pulong ang kanyang kapatid magsalita para I feel ko talaga si Kitty going to politics na nito sa nangyayari sa pamilya nila, of course, di ba? Fighting spirit pa rin, mga kabibig. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest libag-libag for today. Grabe. Sabi ng isang netizen dito ito daw gagawin ng mga kakamping. Hindi lang pala kakamping. There's a possibility daw. Kasi kasama daw mga pro-Marcos. Ito daw yung network daw ito ng mga rebels. Wala na ito. Funded daw ito. Naku, sabi ng mga netizen. Talaga naman pink and yellow ang color combo nila. Rabid ones are at it again. Yellow-pink talaga alam na kung sino ang nasa likod daw. Naku. Very NP ang galawan, tas yung color pa ang font. Yun kabibig, yun ang mga komento ng mga netizen ngayon hinggil sa ito Duterte panagutin, hold Duterte accountable, biyaheng The Hague, International Criminal Court. Grabe sila. So yun kabibig ang ating libag-libag for today. Maghintay lang tayo sa updates kung matutuloy ba itong mga biyahe nila. Sino-sino kaya ang sasama doon? So far, ang na-mention dito ay mga gagawa sila ng educational activities. Wow, let me educate you. Wow, protest actions organized by Duterte Panagutin Europe. Mayroon pa ng ganyan, no? And EU-wide network of justice advocates. Wow, justice advocates, Parang ang galing-galing na justice advocates. Ano kayo? Justice League? So, yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the shoutout sa ating mga OFW dyan. Kung merong time kayo, mga OFW, sumugod kayo ngayong September 20 to 23 o hanggang 24, di ba? Para i-kontra itong mga gagawin na mga biyaheng The Hague daw nila, mga kabibig. Kontrahin nyo, tinan natin kung sino ang mas maraming supporters. Wow! Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.